Sa isang maliit at tila payapang bayan na napapalibutan ng lunti ang kabundukan, ang batas ay unti-unting nawawala ng kahulugan. Sa lugar kung saan ang uniporme ay hindi na simbolo ng katarungan at ang takot ang nagiging dahilan upang manahimik ang lahat, isang babae ang nagpasyang lumaban. Hindi dahil siya ay matapang, kundi dahil hindi na niya kayang manood na lamang. Isipin mo, isang batang babaeng opisyal ng pulisya, bagong talaga bilang hepe sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay San Mateo. Nagpanggap siyang isang ordinaryong mamamayan, lula ng isang luma at kinakalawang na motorsiklo, at personal na sinaksihan kung paano ang sarili niyang mga tauhan ay humihingi ng pera sa mga inosenteng sibilyan ng walang malinaw na dahilan. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang isang simpleng biyahero lamang ay ang kanilang pinakabagong pinuno. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao? At gaano kalalim ang mga ugat ng sistemang ito ng pangungutong na kumapit na sa mismong katawan ng kapulisan? Tuklasin ang mga kasagutan sa kwentong ito na puno ng tensyon at katapangan. Ang entablado ay ang bayan ng San Mateo, isang maliit na munisipalidad sa paanan ng Sierra Madre. Nakaupo si Police Captain Clara de la Cruz sa isang lumang silyang gawa sa kahoy sa loob ng kanyang simpleng opisina. Isang babaeng nasa unang yugto ng kanyang 30s, may matatag na tindig at bagong-bagong hirang bilang hepe ng San Mateo Municipal Police Station. Sa likod ng kanyang mahinahong mukha at kalmadong mga mata ay nagtatago ang isang nag-aalab na dedikasyon para sa katarungan, isang katangiang hindi na mapag-aalinlanganan ng sinumang nakakakilala sa kanya. Dapat sana ay araw iyon ng kagalakan, ngunit ang bigat sa kanyang mga balikat ay parang isang malaking bato. Mula pa lamang sa unang pagtapak niya sa istasyon, ang kanyang mga tainga ay napuno na ng mga bulong-bulungan tungkol sa laganap na pangungutong, isang iligal na gawain ng ilang tiwaling pulis sa lansangan. Hepe, alam kong hindi ito madali, pero matagal nang nagtitiis ang mga residente sa ginagawa ng ilang miyembro ninyo, hinaing ni Mang Nestor, isang matandang lalaki na may malalalim na guhit ng pagod sa mukha, na personal na nagtungo sa kanyang opisina upang magsumbong. Nakikinig si Clara nang may buong atensyon, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Mang Nestor, na tila pasan ang problema ng buong bayan. Madalas po silang manghuli kahit walang malinaw na dahilan, ma'am. Kahit wala naman kaming nilalabag na batas, pipilitin kaming magbigay ng pera. Kapag hindi kami nagbigay, kokonfiskahin nila ang aming mga lisensya at rehistro. Marahang tumango si Clara at hinayaan si Mang Nestor na ipagpatuloy ang kanyang salaysay. Ang mas malala po, hepe, marami na sa amin ang umiiwas na lang dumaan sa kalsadang iyon. Pero paano kung iyon lang ang nag-iisang daan pa uwi sa aming mga bahay? Biglang tumahimik ang buong silid. Tanging ang marahang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Naintindihan ni Clara na hindi ito isang ordinaryong reklamo. Ito ang tinig ng isang komunidad na matagal nang piniling manahimik dahil sa takot at ngayon, alam niyang ang pananahimik ay hindi na isang pagpipilian. Kinagabihan, matagal na nakaupo si Clara sa likod ng kanyang mesa, nakatitig sa screen ng laptop na nagpapakita ng mga internal na datos ng kanyang mga tauhan. Nais niyang makita mismo kung paano nagtatrabaho ang kanyang mga miyembro sa labas. Sa kanyang tabi, ang kanyang tapat na aide, si Effie Isa Marco Reyes, ay nakatayo na may pag-aalinlangan sa mukha. Delikado po iyan, Ma'am Clara, mahinang sabi ni Marco, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Marahang tinapik ni Clara ang kanyang balikat at bumulong ng may diin at determinasyon. Kung hindi tayo ang aayos nito, Marco, sino pa? Gusto kong tiyakin na ang mga pulis sa bayang ito ay tunay na naglilingkod sa taong bayan, hindi sa sarili nilang mga bulsa. Sa huli, tumango na lamang si Marco. Alam niyang hindi si Clara ang tipo ng pinuno na puro salita lamang. Kapag ang babaeng ito ay mayroon ng desisyon, mahirap nang pigilan, lalo na kung nakikita niyang ang kawalang katarungan ay nagpapatuloy na lamang na parang wala lang. Kinabukasan, sinimulan na ang plano. Nagsuot si Clara ng mga simpleng damit, isang kupas na maong na jacket, luma at maruming pantalon, at isang murang helmet na karaniwang isinusuot ng mga ordinaryong mamamayan. Walang anumang bakas na siya ay isang mataas na opisyal ng pulisya. Maging ang motorsiklong gagamitin niya ay hiniram niya mula sa isang staff sa administrasyon ng istasyon upang walang sinuman ang makakilala sa kanya.
Maingat niyang minaneho ang motorsiklo patungo sa isang kalsada sa gilid ng bayan na madalas tawagin ng mga residente na Death Row, ang lugar kung saan ang mga tiwaling pulis ay kumikita sa maruming paraan. Inihanda na niya ang lahat, kasama na ang isang maliit na voice recorder na maingat niyang ikinabit sa ilalim ng kwelyo ng kanyang jacket. Hindi niya tiyak kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit isa lang ang sigurado, bubulgarin niya ang kabulukang ito, mula sa ugat hanggang sa pinakatuktok. Ang umaga sa San Mateo ay nababalot pa ng manipis na hamog ng tahaki ni Clara, ang isang tahimik na interseksyon patungo sa lokasyong sinasabing pugad ng mga nangungutong. Ang luma at kinakalawang na motorsiklong minamaneho niya ay marahang umuugong. Ang kupas na jacket ay bumabalot sa kanyang katawan at ang helmet na may madilim na visor ay halos tumatakip sa kanyang buong mukha. Sa araw na iyon, hindi siya si Police Captain Clara de la Cruz. Isa lamang siyang ordinaryong mamamayan na dadaan sa kalsadang kilala sa masamang gawain ng mga pulis. Ang kalsadang kanyang tinutungo ay nasa gilid ng bayan, isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan, ngunit sapat na estratehiko para sa mga gustong abusuhin ang kanilang uniforme para sa pansariling kapakinabangan. Huminga ng malalim si Clara, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso na mas mabilis ang tibok kaysa karaniwan. Habang papalapit siya sa lugar, lalong lumakas ang kanyang kutob. At tama nga, sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang pulis na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasandal ng kampante sa kanilang motorsiklo na para bang walang anumang obligasyon. Hindi sila mukhang nagbabantay para sa kaligtasan ng trapiko. Sa halip, para silang mga buwayang nag-aabang ng mabibiktima. Ilang metro sa unahan niya, isang motorista ang pinahinto. Pinabaga ni Clara ang takbo ng kanyang sasakyan at nagmasid mula sa malayo. Lisensya at rehistro, sabi ng isang pulis sa tonong walang kabuhay-buhay, habang nakahalukip-kip. Ang motorista ay nagmamadaling binuksan ang kanyang pitaka at inabot ang mga dokumento ng walang anumang pagtutol. Sinulyapan lamang ito ng pulis at pagkatapos ay umismid. Madumi ang plaka mo, Brad. Paano mababasa yan mula sa malayo? Pwede kang matiketan dyan. Napangiwi si Clara. Masyadong pilit ang dahilan. Ang plaka ng motor ay medyo maalikabok nga, ngunit malinaw pa ring nababasa. Ang motorista ay mukhang hindi mapakali. Pwede ko namang punasan ngayon, sir. Hindi na kailangang tiketan, di ba? Nagkatinginan ang dalawang pulis. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay nagsalita na maihalong katamaran. Kung gusto mong mapadali, alam mo na. Pangkape lang, Brad. Naramdaman ni Clara na kumukulo ang kanyang dugo. Hindi na ito isang chismis lamang, ito ay isang masangsang na katotohanan na mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi siya dapat magpadalos-dalos. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Hinto! Ang malakas na sigaw ay parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Huminga muna ng malalim si Clara bago itabi ang kanyang motorsiklo. Bakit po, sir? Tanong niya sa isang inosenteng tono, umaakto bilang isang mamamayang walang kaalam-alam. Tiningnan siya ng pulis mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay hiningi ang kanyang mga papeles. Inabot ni Clara ang peking lisensya at rehistro na inihanda niya kagabi. Lahat ay nasa ilalim ng isang katang-isip na pangalan. Itinaas ng isang pulis ang kanyang kilay at itinuro ang helmet na suot niya. Walang AC sticker ang helmet mo. Violation yan. Pwede kang matiketan, miss. Pinigilan ni Clara ang sarili na mapangisi. Ang helmet na suot niya ay malinaw na may sticker ng AC sa likod, maayos na nakadikit at walang sira. Ay, pasensya na po, sir, pero mayroon po ito, sabi niya sa isang nagpapanik na boses, na para bang totoong natatakot. Ang kasamang pulis ay humakbang papalapit at sinimulang suriin ang kanyang motorsiklo. Maingay din ang tambutso mo, mukhang hindi rin standard. Dahan-dahang gumalaw si Clara na para bang magpapaliwanag, ngunit ang pulis ay mas naging agresibo. Yumuko ito at tinitigan siya ng masama, sa tonong maihalong pagbabanta. Ganito na lang. Kung hindi ka magbibigay dito, kailangan mong sumama sa istasyon. Pero kung gusto mong mabilis, mag-abot ka na lang ng 500. Tapos ang usapan. Nagkunwari si Clara na natataranta at hindi mapakali. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon na tila naghahanap ng pera.
Ngunit sa loob-loob niya, ang galit ay nagsisimula ng mag-apoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng pangungotong, ito ay hayagang pangingikil na may kasamang pananakot. Gusto na niyang isampal sa kanilang mga mukha ang ebidensyang kanyang nire-record. Gusto na niyang ipahiya sila sa oras na iyon din. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Wala po akong dalang ganyang kalaking pera, sir, mahina niyang sabi, sinusubukang mag-aksaya ng oras. Nakahalukip-kip ang pulis, tila lalong nainip. Kung barya-barya lang pala ang dala mo, bakit ka pa tumigil kanina? Kitang-kita na ang violation mo, ang tigas pa ng ulo mo, ang kanyang boses ay matalas at nang iinsulto. Tumingala si Clara at tinitigan sila ng diretsyo. Nakita niya ang dalawang pulis na nagkatinginan at bahagyang tumawa, na parang mga hayop na mandaragit na pakiramdam ay hindi kayang mahuli ng batas. Pinisi ni Clara ang kanyang mga kamao sa manibela ng motor. Akala ba nila ay makakalusot sila ng ganoon na lang? Akala ba nila ay kaya nilang gipitin ang sinuman ng walang kahihinatnan? Nagkakamali sila. Napakali ng kanilang pagkakamali. Gamit ang recording sa kanyang kamay, alam ni Clara na ito ay simula pa lamang. Kung ang dalawang pulis na ito ay ganito katapang sa pampublikong kalsada, siguradong hindi lang sila ang gumagawa nito. Mayroong isang sistema na mas malaki at mas bulok. Kinagabihan, mag-isang nakaupo si Clara sa likod ng kanyang mesa, pinapakinggan ang paulit-ulit na recording mula sa kanyang jacket. Bawat salita, bawat tono ng pagbabanta mula sa bibig ng mga tiwaling pulis ay lalong nagpapaalab sa kanyang galit. Ngunit alam din niya na ang dalawang iyon ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking problema. Kung ang pangungotong na ito ay nangyayari na sa loob ng maraming taon, tiyak na may iba pang mga taong sangkot. At malamang, ang mga taong iyon ay may mas mataas na posisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, kailangan ko ng access sa lahat ng datos ng mga traffic violation report sa nakalipas na isang taon. Makukuha mo ba iyon ngayong gabi? Ang boses sa kabilang linya ay tila nagulat. Seryoso po, ma'am? Ibig sabihin, huhulihin na natin sila agad. Tumingin si Clara sa screen ng laptop na nananatiling bukas at sumagot sa mababang boses, ngunit may buong determinasyon, hindi ko gustong manghuli lang ng isda sa tabing dagat. Gusto kong buwagin ang buong sindikato hanggang sa pinakaulo. Ang mga datos na ipinadala ni Marco ng gabing iyon ay tunay na nagbukas sa mga mata ni Clara. Ang bilang ng mga paglabag na opisyal na naitala ay mas kaunti kumpara sa bilang ng mga tiket na inisyu sa kalsada. Ilang pangalan ng pulis ang paulit-ulit na lumitaw sa mga ulat, ngunit ang nakapagtataka, walang anumang tala ng pagremit ng pera mula sa mga multa sa kaba ng istasyon. Hinaplos ni Clara ang kanyang baba. Ito ang ebidensya na ang pera mula sa kotong ay hindi pumapasok sa kaba ng gobyerno. Ibig sabihin, mayroong isang network sa loob na namamahala sa lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Alam niyang kailangan niya ng ibang paraan para makakuha ng mas malalim na impormasyon. Kinaumagahan, nagpa siya si Clara na kausapin ang isang batang pulis na kilala sa kanyang integridad, si Iisalio Santos. Pinuntahan niya ito sa kantin ng istasyon habang medyo tahimik pa ang paligid. Umupo sila ng magkaharap. Tinitigan siya ni Clara ng diretsyo, ngunit may kahinahunan. Leo, gaano ka nakatagal naglilingkod dito? Tanong niya. 2 taon na po, ma'am, magalang na sagot ni Leo. Alam mo ba ang tungkol sa pangungotong na nangyayari sa labas? Biglang nanlaki ang mga mata ni Leo, halatang nabigla sa tanong. Lumingon siya sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang nakakarinig, pagkatapos ay yumuko ng bahagya at mahinang nagsalita. Alam ko po, ma'am. Pero hindi ako pwedeng magsalita basta-basta. Isa lang po akong ordinaryong pulis dito. Ako ang bahala sa kaligtasan mo, mahinang sabi ni Clara, ngunit puno ng kasiguruhan. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan mula sa iyo. Gaano kalawak ang network na ito? Napalunok si Leo at huminga ng malalim. Hindi po iyan gawa ng 1 o 2 tao lang, ma'am. May sistema po sila. Ang perang nakolekta mula sa mga iligal na tiket ay kinokolekta linggo-linggo at ibinibigay sa isang partikular na opisyal. Kapag may pulis na hindi sumunod, ginigipit nila. Pwedeng ilipat ng destino o di kaya ibuli sa istasyon. Nagitngit ang mga ngipin ni Clara, kumukulo ang kanyang puso.
Sa wakas, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Ngunit idinagdag ni Leo sa halos pabulong na boses, pero ma'am, mag-ingat po kayo. Kapag nalaman nilang iniimbestigahan nyo ito, kaya nilang gawin ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Handa na akong harapin sila. Batay sa impormasyon mula kay Leo, nagsimulang bumuo ng estratehiya si Clara. Alam niyang hindi niya maaaring arestuhin ang mga tiwaling opisyal batay lamang sa hinala, kailangan niya ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi nila maitatanggi. Kinaumagahan, si Clara at Marco ay sumang-ayon na magsagawa ng isang operasyon. Sa pagkakataong ito, si Marco ang magpapanggap na motorista na dadaan sa lugar na kilala sa pangungutong, habang si Clara ay magmamasid mula sa malayo gamit ang isang nakatagong kamera. Ang plano ay umayon sa inaasahan. Pinahinto si Marco ng 2 pulis na iba sa mga nauna. Ang sistema ay pareho pa rin, mga gawa-gawang paglabag at agarang paghingi ng areglo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkunwari si Marco na walang dalang cash at humiling na magbayad sa pamamagitan ng bank transfer. I-cash mo na lang sa numerong ito, Brad, sabi ng isa sa mga pulis ng may kaswal na tono, na para bang walang anumang ginagawang mali. At iyon ang sandaling kanilang hinihintay, isang ebidensya ng transaksyon na maaaring masubaybayan ayon sa batas. Nang gabing iyon din, tinawagan ni Clara ang isang matagal ng kakilala sa isang bangko. Ibinigay niya ang numero ng account na ginamit ng pulis at hiniling na alamin kung sino ang may-ari nito. Ang resulta ay nakakagulat. Ang account ay pag-aari ng isang senior na opisyal ng pulisya na may ranggo na mas mataas kaysa sa mga operatiba sa kalsada. Kaya pala, ang pera ay dumadaloy pa itaas, mahinang bulong ni Clara. Gamit ang ebidensyang iyon, alam ni Clara na papalapit na siya sa puso ng sindikato ng pangungutong na bumubulok sa loob ng kanyang institusyon. Gayunpaman, isang malaking tanong ang nananatiling nakabitin, gaano kataas ang kadena ng korupsyon na ito? At sapat ba ang kanyang kahandaan upang harapin ang mga kahihinatnan nito? Nang gabing iyon, nakaupo si Clara sa kanyang maliit at madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa laptop na nakabukas sa kanyang mesa. Ang lahat ng dokumentong kanyang nakalap sa loob ng ilang linggo ay maayos ng nakaayos, mga recording ng pag-uusap, mga patunay ng bank transfer, at ang listahan ng mga pangalang sangkot. Handa na ang lahat, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Kinabukasan ang malaking araw, ang araw kung kailan personal siyang haharap sa provincial director upang isumite ang lahat ng kanyang natuklasan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may bumabagabag sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang anonymous na mensahe ang lumitaw sa screen. Alam namin ang ginagawa mo. Tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat. Tinitigan ni Clara ang mensahe ng walang imik. Isa lang ang malinaw, alam na nila at hindi sila mananahimik na lamang. May mga yabag na narinig siyang papalapit mula sa likuran. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw ang pagbabanta sa tono nito. Alam ko kung ano ang ginagawa ninyo, Captain. Naghuhukay kayo ng isang bagay na hindi na dapat panghalungkatin. Dahan-dahang lumingon si Clara. Sa kanyang harapan, nakatayo si Police Major Antonio Tony T. Vargas, may kalmadong tingin ngunit puno ng pagbabanta. Mag-ingat kayo, Captain de la Cruz. May mga taong ayaw na ginugulo ang kanilang mga interes. Tinitigan siya ni Clara ng diretsyo, walang bahid ng takot. Ngayon, sigurado na siya na si Vargas ang isa sa mga utak sa likod ng sindikato ng pangungutong na matagal nang nabubulok sa katahimikan. Dahil mismo sa mga taong tulad ninyo, kaya kailangan kong mag-imbestiga ng mas malalim, matigas at malamig na sagot ni Clara. Napangisi si Vargas at umatras ng isang hakbang. Sige, kung iyan ang gusto ninyo. Sana lang ay handa kayo sa mga kahihinatnan. Hindi na sumagot si Clara. Naglakad na lamang siya papasok sa opisina ng provincial director. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang sa sandaling iyon, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa harap ng provincial director, mahinahong umupo si Clara at isinumite ang lahat ng kanyang natuklasan, isa-isa. Bawat ebidensya ay ipinaliwanag niya ng may sistema, mga recording ng boses, datos ng mga traffic violation, mga numero ng bank account, at ang mga pangalan ng mga sangkot.
Nakikinig ang provincial director na may papalalim na pag-aalala sa mukha. Kumunot ang kanyang noo habang binabasa ang mga ebidensya ng pagkakasangkot ng marami sa kanyang mga tauhan. Hindi ito ordinaryong panggotong, sir, di iniklara. Ito ay sistematiko. May daloy ng pera patungo sa ilang mga opisyal na may mataas na ranggo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, lalo silang lalakas ang loob. Huminga ng malalim ang provincial director. Naiintindihan ko, Captain. Bubuo ako ng isang special task force para imbestigahan ang mga natuklasan mong ito. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas detalyado, isang malakas na ingay ang narinig mula sa labas ng silid. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang mga lalaking nakasibilyan, kasunod ang ilang mga pulis na armado na hindi pamilyar kay Clara. Isa sa kanila ay bumiti ng malapad at may pang-iinis na nagsalita. Pasensya na, Captain de la Cruz, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kayo ay inaakusahan ng pag-abuso sa kapangyarihan at maling paggamit ng internal data. Dahan-dahang tumayo si Clara. Anong ibig sabihin nito? Matalas niyang tanong. Direktang utos mula sa itaas, sagot ng isa sa mga lalaki. Hindi na kayo ang hepe ng pulisya, Captain. Simula ngayong araw, ang inyong status ay deactivated para sa isang internal investigation. Parang huminto ang oras. Tinitigan ni Clara si Vargas na nakatayo sa likuran na may ngiti ng tagumpay. Kung sasama siya sa kanila ng walang laban, lahat ng ebidensyang kanyang pinaghirapan ay maaaring mawala na lamang. Ang kasong ito ay maaaring maglaho at lahat ng kanyang sakripisyo ay magiging walang kabuluhan. Kailangan niyang kumilos ngayon din. Sa malakas na boses, sinabi ni Clara, sige. Sasama ako. Pero bago iyan, payagan niyo akong magpakita ng isang bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang uniforme, pinindot ang ilang mga pindutan, at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. In-upload ko na ang lahat ng ebidensya sa central server ng EHI, at ipinadala ko na rin sa lahat ng nakatataas, kasama na ang Department of the Interior. Katahimikan. Walang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Sa huli, ang lalaking nakasibilyan ay marahang tumango at pinusasan si Clara ng walang imik. Ang laban ay maaaring hindi pa tapos, ngunit sa ngayon, si Clara ang nagwagi sa unang yugto. Kinabukasan, maliwanag na sumikat ang araw sa bakuran ng istasyon ng pulisya. Ang hangin na karaniwang mabigat ay tila mas magaan na ngayon, mula nang mabunyag ang sindikato ng pangungutong na matagal nang nakatago. Ang kapaligiran sa institusyon ay biglang nagbago. Nakaupo si Clara sa kanyang opisina, tinitingnan ang ulat ng internal investigation na tinapos ng Special Task Force. Mahigit 10 tao, mula sa mga operatiba hanggang sa mga matataas na opisyal, ang naaresto at haharap sa proseso ng batas. Nang umagang iyon, personal na tinawagan ng Provincial Director si Clara upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa ipinakitang katapangan nito. Ngunit hindi papuri ang hanap ni Clara. Para sa kanya, ito ay isang responsibilidad. Ngunit ang tanong ngayon, tapos na nga ba talaga ang lahat? Matapos pumutok ang kaso, gumawa ng mga matitinding hakbang ang provincial director. Lahat ng miyembrong sangkot sa pangungutong ay hindi lamang sinibak sa serbisyo, kundi sinampahan din ng kaukulang kaso. Bukod pa rito, isinagawa ang isang malawakang balasahan sa loob ng kapulisan. Ilang opisyal na dating nagbubulag-bulagan sa korupsyon ay inilipat ng destino o tuluyang tinanggal. Iminungkahi ni Clara ang isang bagong sistema. Isa sa kanyang mga ideya ay ang pag-require ng body camera para sa bawat pulis sa lansangan upang ang bawat interaksyon sa mga mamamayan ay maaaring mamonitor ng transparent. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay sumang-ayon sa pagbabago. May ilang miyembro ang lihim na nagreklamo, makakadagdag lang iyan sa hirap ng trabaho. Ngunit nanatiling kalmado si Clara. Kung tapat tayong naglilingkod sa mamamayan, bakit tayo matatakot? Dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga pagsisikap ni Clara na buwagin ang korupsyon ay nagsimulang magpakita ng epekto. Ang pambansang media ay nag-ulat tungkol sa kanyang kwento, at ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan sa social media. Kailangan natin ng mas maraming pulis tulad ni Captain de la Cruz, sulat ng isang netizen. Sana ito na ang simula ng isang mas malinis na reforma sa kapulisan, komento naman ng isa pa. Gayunpaman, hindi lahat ay positibo ang reaksyon.
Mayroon ding mga nagdududa kung ang pagbabagong ito ay magtatagal. Mamaya lang, may papalit na namang korap. Bulok na ang sistema mula pa noon. Binasa ni Clara ang mga komentong iyon na may halong emosyon. Alam niyang ang tiwala ng publiko sa kapulisan ay matagal nang nasira, at upang maibalik ito, hindi sapat ang isang pagkilos lamang. Isang hapon, binisita ni Clara ang isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, ang lugar kung saan madalas siyang nagmamasid noong siya ay nagpapanggap pa. Ang may-ari, si Mang Nestor, ay binati siya ng isang malapad na ngiti. Naku, Maam, hindi ko akalain na importante pala kayong tao. Akala ko'y isa lang kayong ordinaryong residente na mahilig magkape mag-isa. Umiti lamang si Clara. Maraming tao ang nasanay na ituring ang kawalang katarungan bilang isang normal na bagay. Ngunit kung hahayaan, ito ay magpapatuloy lamang. Kung mananahimik tayo, ang mga masasamang loob ay hindi matatakot. Tinitigan siya ni Mang Nestor ng malalim at sinabing, "Salamat po, Maam. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng pag-asa." May mga hamon, may mga pagsubok, ngunit ang katapangan ng isang tao ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami. Mahalaga na huwag matakot labanan ang kawalang katarungan, gaano man ito kaliit. Kung lahat ay maglalakas loob na manindigan, dahan-dahan, ang isang bulok na sistema ay maaaring gumuho. Ang katapatan at katapangan ay nakakahawa. Hanggat may mga taong tulad ni Clara, ang pag-asa para sa katarungan ay hindi kailanman mamamatay. At marahil, iyon ang pinakakailangan ng mundo ngayon, isang taong may lakas ng loob na tumayo, kahit na mag-isa. Dahil ang pananahimik ay nangangahulugang pagsang-ayon, at ang pagpapabaya ay nangangahulugang pagpaparami ng kawalang katarungan. Kaya kung kailangang pumili, piliin mong magsalita. Gaano man kaliit ang hakbang na iyon,